Magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid at prayer meeting na naman natin. Kumusta po kayo at sana nasa mabuti kayong kalagayan. At mamaya-maya mayroon sa ating mga mananalangin, mga kapatiran. At sila po ay may kanya-kanyang hawak na mga prayer request na nagmula rin sa atin. Sa bawat isa atin. Bago tayo magsimula ng pag-aaral sa gabing ito, tayo po ay panandaliang manalangin. Lord, maraming pong salamat at naririto kami, Panginoon, para manalangin at magbasa ng iyong banal salita. Lord, hayaan mo na tanggapin namin ang iyong guidance sa hapon ito. Lord, nagpapasailalim kami sa iyong kapangyarihan. Alam namin na wala kami sariling karunungan, kundi nakadepende kami, Panginoon, sa iyong banal na kalooban. Lord, ang gabing ito, nais po namin idulog sa iyo ang mangilan-ngilan ng mga dalangin namin at sasagutin niyo po ito, Panginoon, sa ayon sa iyong kalooban. Dinadalangin ko, Panginoon, na patuloy mo kaming biyayaan sa araw-araw sa aming linggong pananambahan at sa aming Friday prayer meeting, Panginoon. Idinadalangin namin, Panginoon, ng may mga karamdaman na sila'y umaling at ang iyong kalakasan ay masa kanila sa pamamagitan ng iyong Santong Espiritu. Maraming salamat, Lord. Sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Ang pag-aralan natin sa gabi ito ay tungkol sa guidance na ultimo si Haring David ay nangailangan ng guidance at humingi siya ng guidance mula sa Diyos. At ito ay sa ating kapanahunan, ginagawa natin ito sa isang panalangin. Ang sabi niya dito, "O Lord, give my life to you. I give my life to you. I trust in you, my God. Do not let me be disgraced, or let my enemies rejoice in my defeat." Verse 3, "No one who trusts in you will ever be disgraced. But disgrace comes to those who try to deceive others. Show me the right path, O Lord. Point out the road for me to follow. Lead me by your truth and teach me, for you are the God who saves me. All the day long I put my hope in you." Sa araw-araw nating pamumuhay, kailangan po natin ang guidance mula sa Diyos. Sa salitang Tagalog, gabay. Sapagkat po tayo ay walang alam tungkol sa dapat tahakin sa araw-araw. Minsan, oras ng pamamahinga, oras ng halimbawa na lamang, araw ng linggo, hindi po tayo nakahanda. Sapagkat hindi po natin hiningi ang gabay ng Panginoon. Hindi po natin hiningi na tayo ay bigyan ng kapahingahan ng Sabado. At ang linggo ay handa tayo. Iyan po ay pwede natin hingiin sa pamamagitan ng isang panalangin sa ating Panginoon. Na dapat hawiin niya ang anumang balakid sa ating
linggo ng umaga. Kapag kamisan linggo ng umaga, naroon ang hindi magandang kaisipan. Hingin natin ang gabay, ang guidance ng Panginoon. Katulad na sabi ni David, O Lord, I give my life to you. Sana ganun ang gawin natin. Pag araw ng linggo, I give my life to you, O Lord. I trust in you, my God. Mayroon tayong tiwala na tayo may makakapulot ng aral mula sa salita ng Diyos sa araw na yan. At ang sabi niya dito, do not let me disgrace. Huwag mo akong hayaan, Panginoon, na ako'y libakin o hamakin. At sabi pa dito, or let my enemies rejoice in my defeat. Na sila'y matuwa sa aking pagkatalo. Tayo ay nagiging talunan at yun ay itinuturing natin na defeat. Sabi sa Bible. No one who trusts in you will ever be disgraced. Yan ang pangako ng Panginoon na dapat po nating hawakan. But disgrace comes to those who try to deceive others. At tayo po bilang mananampalataya, hindi po natin gawain na manlinlang ng ibang tao. Isaisip natin na tayo maging instrumento nawa ng Diyos sa kanilang ikaliliwanag ng kaisipan. Buksan ng Panginoon ang kanilang mga puso upang sila'y matuto sa salita ng Panginoon. Ang tinatawag natin na yan ay yung spiritual blindness. Nasama sa panahon ngayon, napakarami niya, nakikita na pero bulag sila sapagkat po sila walang spiritual na pamumuhay. Hanggat hindi nila tinatanggap ang Panginoong Jesucristo, hindi bubuksan ang Panginoon, hindi liliwanagin ang kanilang kaisipan, at hindi po nila maunawaan ang katotohanan. Ang sabi po rito, no one who trusts in you will ever be disgraced. Diritsang sinabi ng Panginoon, no one who trusts in you will ever be disgraced. But disgrace comes to those who try to deceive others. Katulad sinabi ko kanina, sana hindi po tayo maging instrumento ng pagkalinlang o pagkaligaw ng ibang tao. Tayo ay naging instrumento para sila maliwanagan, para sila makalaya sa kanilang pagkabulag. At sa verse 5, sabi dito, lead me. Alam niyo itong lead me ito, sa ibang translation, teach me by your truth and lead me. Sabi dito, for you are the God who saves my life. All day long I put my hope in you. Alam niyo mga kapatid, lalo-lalo sa panahon ngayon mga kapatid, ang ating pag-asa ay Diyos na lamang. Diyos. Siya ang may lalang ng sanlibutan, siya ang may lalang sa tao, lahat ng nilalang niya nandito sa mundo, siya ang ultimate hope ng bawat tao. Itong panahon ito ay panahon ng uncertainty. Tinatawag natin uncertainty sapagkat hindi po natin alam ang mangyayari. Ang sabi po ng iba, nagsimula na ang tribulation. Malapit na magsimula ang tribulation. Ang sabi naman ng iba, malapit na mag-rapture. Alin ba talaga? So kailangan po tayo mga kapatid sa araw-araw nating ginagawa, humingi tayo ng guidance mula sa Diyos. Na palagi nating isipin ng Panginoon ay siyang ating pag-asa. Siyang hope natin. Wala nang iba. At ang ganong kalaman ay dapat magbigay sa atin ng kapayapaan na tayo po ay humingi ng aral mula sa Panginoon. At sabi po dito, for you are the God who saves my soul. All day long, I put my hope in you. Sana mga kapatid, sa araw-araw natin ginagawa, ilagay natin ang ating pag-asa sa Diyos.
Remember, sa verse 6, remember, O Lord, your compassion in unfailing love, which you have shown me, which you have shown from long ages past. Ito ay panalangin para bagang pinapaalalahanan niya, although hindi naman sinasabi natin na ang Panginoon ay nakakalimot, pero sinasabi dito ni Haring David, remember, O Lord, your compassion, ang iyong kabagan. Huwag mong kalilimutan, Panginoon. Alam natin ang Panginoon ay Diyos ng may kahabagan. Diyos ng marunong maawa sa mga taong nangangailangan ng kanyang awa. Basahin natin, mga kapatid, ang isa dito sa mga tinitingnan ko kanina, trusting in the Lord. Di ba kanina, ang pag-asa natin ay sa Panginoon, ngayon naman magtiwala tayo sa Panginoon. My child, ang sabi dito sa verse, Proverbs chapter 3, verse 1 to 3. My child, never forget the things I have taught you. Dito, mga kapatid, sinasabi ng Panginoon na huwag natin kalimutan ang mga bagay-bagay na itinuro niya sa atin. Store my commands in your heart. Sabi ni Haring David, if you do this, you will live many years. Ang sekreto ng mahabang buhay ay sa pagiging makadiyos. Maging malapit po tayo sa Panginoon. Ang 70 years old, maikli na po yan sa Panginoon. Pwede tayong umabot ng 80 anyos kung tayo ay susunod lamang sa Panginoon. Huwag po tayong padadala sa mga stress ng buhay, kundi tayo po ay may pag-asa sa Panginoon. Sabi sa verse 2, if you do this, you will live many years, and your life will be satisfying. Never let loyalty and kindness leave you. Tie them around your neck as a reminder. Write them deep within your heart. Kailangan po ang salita ng Panginoon, analogy dito, nakasulat sa ating mga puso, nakatanim sa ating mga puso. Sapagkat po, wala naman po tayong may pagmamalaki sa buhay natin. Wala po tayong may pagmamalaki sa buhay natin. Kung ipagmalaki mo ang mga achievement mo sa buhay, maaring magkaroon ka ng pride, at ang pride mong yan ang magiging kalaban mo habang buhay. Magiging mayabang tayo, magiging proud tayo sa ating mga accomplishment sa buhay. At ito po ay paghingi ni Apostol ni Haring David ng gabay mula sa Diyos. Ang gabay, katulad sabi ko kanina, mahalaga para sa atin. Na manatili tayong makadiyos, manatili tayong humble sa harap ng Diyos, sapagkat wala po talaga tayong kalaban-laban sa Panginoon. Ang sabi dito, lahat ng nag-oppose ng Panginoon sa Panginoon ay napapahiya, na-disappoint, mabibigo. Sa oras na ito tayo lalapit sa Panginoon, sa pananalangin, at marami po tayong mga mananalangin. 5 po sila. At may kanya-kanya po sila, mga idadalangin. At kinakailangan po, ini-encourage ko ang bawat isa na i-text nyo ang inyong mga panalangin, ang mga request niyo panalangin, upang idalangin. Ang unang mananalangin para sa atin ngayon ay ang ating kapatid na si Ron Lopez. Ang naman po ay ipanalangin natin ang bawat isa para mas lumago po tayo sa ating spiritual na buhay. Manalangin po tayo. Lord, thank you Lord sa gabing ito, Panginoon, at pinupuri ka namin at pinasasalamatan.
Panginoon, maraming salamat dahil palagi kang po-provide, Panginoon, ng lahat ng aming pangangailangan, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, na mag-glorify, Panginoon, ang inyong pangalan sa aming mga buhay, Panginoon. Mag-glorify, Panginoon, kung sino man kayo, Panginoon, sa aming mga buhay. Pinapanalangin po namin ito, Panginoon. At Lord, pinapanalangin po namin na sana mas lumago pa po kami sa aming spiritual na buhay, mas maging passionate pa po kami, Panginoon, sa pag-serve at sa paglago, Panginoon, spiritually, Panginoon. At Panginoon, pinapanalangin ko ang bawat isa na mas maging consistent pa po, Panginoon, kami sa aming pagdi-devotion, sa aming pag-obey ng inyong mga salita, Panginoon. Maging consistent pa po kami sa pag-iwas sa mga kasalanan na pumipigil sa amin, Panginoon, para lumago spiritually, Panginoon. Panginoon, tulungan niyo kami ang bawat isa, Panginoon, simula kay Pastor, sa mga leaders po ng aming church, Panginoon, hanggang sa aming mga members sa small group at sa discipleship, Panginoon. Panginoon, tulungan niyo kaming lahat para ipaintindi niyo po sa amin, Panginoon, ang kahalagahan, Panginoon, ng pagsunod at magkaroon ng passionate na pagsiserve sa inyo, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng biyaya, lahat ng faith, Panginoon, lahat ng pinagkakaloob niyo sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Panginoon, kayo na pong bahala sa aming mga gagawin, Panginoon, sa aming mga plans, Panginoon, sa aming small group, sa aming discipleship, at sa aming church, Panginoon. Tinataas po namin sa inyo ang lahat ng ito, Panginoon, lahat po ng aming mga plano, lahat ng aming mga gagawin, Panginoon. Panginoon, kayo na pong bahalang provide ng lahat ng pangangailangan namin, ng strength, ng knowledge, ng wisdom, Panginoon. Ganoon rin po ang maayos na pangangatawan, Panginoon, para magpatuloy kami, Panginoon, sa pag-serve sa inyo, Panginoon, at sa pag-serve sa community, Panginoon, at sa pagbabahagi ng inyong salita, Panginoon. Lord, maraming salamat for this evening, Panginoon, sa prayer meeting namin, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, na hindi nasasayang itong ginagawa namin ito, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, na may mari-reach out, may encourage, Panginoon, sa ginagawa namin ito, Panginoon. Panginoon, kayo na pong bahalang humawak ng aming mga buhay, Panginoon. Itinataas po namin, Panginoon, ang lahat sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po ulit sa lahat. Binabalik po namin lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pangalawa na mananalangin para sa atin at sa pangangailangan natin sa ating kapaligiran sa ministry natin ay si Mariel Lilia. Good evening po sa ating lahat. So, ngayon naman po ay samahan niyo ako na ipag-pray ang discipleship ng ating pong church. Let us pray po. Yes, dear Lord, Father God, pinapapurihan at pinasasalamatan ka po namin, Panginoon, sa lahat po ng blessings na patuloy niyo pong pinagkakaloob sa amin. Salamat po sa love, Panginoon, sa provision sa araw-araw. Salamat din po, Panginoon, sa time and opportunity, Panginoon, na magkasama-sama kami ngayong gabi, Panginoon, by prayer, Father God. Lord, you're asking for your guidance, Panginoon, sa aming discipleship. Father God, bigyan mo po ng puso ang bawat isa, lalong-lalo na po ang aming live streaming audience, ang aming pong families, gayon din ang lahat ng JCC members, Panginoon, na ma-involve sa discipleship, Panginoon. Nang sa gayon ay mas makilala ka namin, Panginoon, na mas intimate, Panginoon, mas malalim pa, Father God. Lord, we are also praying sa aming mga small group leaders, Panginoon. Tulungan mo po silang mag-lead, Lord God, ng kanilang members papunta sa iyo, Panginoon. Lord God, tulungan mo po sila na ma-involve din po sa discipleship para sila po ay mas lumago pa,
Father God, para sila po ay maging leaders din, Panginoon, sa hinaharap, Panginoon, sa kagustuhan mo, Father God. Lord, we are also praying sa hearts ng bawat isa po. Bigyan mo po kami ng submissive heart, ng teachable heart, Panginoon, ng knowledge and wisdom, Panginoon, na mas kilalanin ka pa, Panginoon, na mas sumunod sa'yo, Lord God. Lord, gayon din nilalapit po namin ang aming devotion, ang aming prayer, ang aming fellowship sa iba, Panginoon. Tulungan mo po ang bawat isa, Lord God, ang aming discipleship. At ipaalala mo po sa amin, Lord God, ang importance, Panginoon, ng pag-grow sa'yo kasama po ang iba. Lord God, salamat po sa lahat-lahat. And kayo na pong manguna, maghari at maging sentro ng aming spiritual life, Panginoon. Lord, salamat po. Ito lamang po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ang pangatlo na mananalangin sa atin ay si kapatid na Tess Artanga. Magandang gabi po. Samahan niyo po ako. Tayo po yung mananalangin tungkol sa pagiging strong core ating iglesia. Ama naming Diyos na may kontrol ng lahat, muli po kaming lumalapit sa banal niyong trono. Isa o dalawa na nagtitipon sa pangalan ninyo, kayo po ay nasa aming kalagitnaan. Itinataas po namin patuloy niyo pong palakasin ang bawat namumuno, lalong-lalo na ang espiritual na kalagayan at maging ang pisikal. Naway maging tapat at kalugod-lugod sa paningin ninyo. Ganon din po yung mga small groups. Naway patuloy nyo rin po na maging bigyan ng lakas, katalinuhan na maituro nila ng may katapatan ang patungkol sa katuruan ng iyong ebanghelyo. Salamat po uli dakilang Diyos na mayroon po kaming Diyos na laging nakakaalam kung ano ang plano niyo, Panginoong Diyos. Diyos na nagbibigay ng lakas upang magampanan ang bawat tungkulin ng bawat isa. Ama, sinabi niyo, Lord, na you made everything beautiful in your time. Kaya naniniwala po kami, O Diyos, na inyo pong gagawin ang lahat ng aming hihilingin ay inyo pong naririnig. Naniniwala kami, O Diyos, na sa pamamagitan ng panahon na kung nais mo, O Diyos, ay luluubin niyo, O Diyos, ay ang bawat isa ay magkaroon ng mabalik muli ang normal at magkaroon at magsimulang pagkapagpatuloy na maglingkod sa inyo, Panginoon. Salamat dakilang Diyos dahil muli niyo pong napakinggan ang bawat hinihiling ng bawat isa. Ay naniniwala po kami na sa pamamagitan mo lamang ito ay ipagkakaloob mo, Lord, according to your will. Patuloy mo kaming bigyan ng patatagin upang ang bawat isa ay maging makapagbigay ng ngiti sa inyo, Panginoon. Turuan mo ang iyong mga lingkod, O Diyos, mga manggagawa na matutong maging masunurin sapagkat ito po ay
Ito po yung sabi ninyo na mas mabuti ang sumunod kaysa nagsasakripisyo, Panginoon. Salamat po uli sapagkat ang kapahayagan mo lamang, O Diyos, ay aming pinanghahawakan na kung kami ay mananatili sa inyong salita at mananatili sa inyo, Panginoon, ay humingi kami ng anuman na ipagkakaloob ninyo. Salamat po aming Diyos. At amin pong ibinabalik sa inyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Salamat sa pagkakataon na kami ay pwedeng lumapit sa inyo at tumawag. Ito po ang aming dalangin, O Diyos, sa mga kapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Ang pang-apat ay si Joshua Hubilla. Magandang gabi po sa atin lahat. Pag-pray po natin ang National Transformation Revival of the Nation. So, let's pray po. Yes, Lord God, na mga pangyarihan sa lahat, Panginoon. Panginoon, pinupuri ka po namin at pinapasalamatan, Lord God. Lord God, maraming salamat po sa lahat-lahat, Lord God, ng blessings na natatanggap po namin sa araw-araw, Panginoon. At sa mga darating pa pong blessings, Lord God. Lord God, maraming salamat po sa pagmamahal na binibigay niyo po sa amin, sa pagpaparamdam na nandiyan kayo palagi, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po dahil din niyo po kami pinapabayaan sa araw-araw, Panginoon. Panginoon, pinagpipray ko po, Panginoon, ang transformations, Panginoon, sa Karatig Bayan, Panginoon, sa Angono, Panginoon, at sa buong Pilipinas, Panginoon. Ganun din po sa buong mundo, Panginoon. Panginoon, naway makasurvive kami, Panginoon, dito sa nararanasan namin pandemic ngayon, Panginoon. Panginoon, i-bless at guide niyo po kami, Panginoon, saan man po kami mapunta, Lord God, sa bawat pagbabiyahe, Panginoon, sa mga nagtatrabaho, Lord God. Lord God, ingatan niyo po kami, Panginoon, na wala po sa amin manyaring masama, Panginoon. Hindi po kami mawaano virus, Panginoon. Panginoon, kayo na pong bahala, Panginoon, na makauwi po kami lagi ng ligtas, Lord God. Lord God, pinagpipray ko po, Panginoon, na matapos na itong pandemic na to, Lord God, at pinagpipray ko din po, Panginoon, ang bawat government, Panginoon, na i-guide niyo po sila, Panginoon, ituro niyo po sa kanila, Panginoon, kung ano po mga dapat gawin, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng wisdom and knowledge, Panginoon. Panginoon, pinagpipray ko din po, Lord God, ministry ng bawat isa, Lord God. Lord God, kayo na nga pong bahala, Panginoon, magbigay ng wisdom and knowledge sa kanila, Lord God. Lord God, kayo na pong bahala sa mga struggles namin sa buhay, Panginoon. Naway mapagtagumpay namin ito, Panginoon, kasama kayo, Panginoon. Panginoon, humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga nagagawang kasalanan, Lord God. Lord God, naway mapatawad niyo po kami, Panginoon. Patawad po sa aming mga kasalanan, Lord God. Yun lamang po sa madalangin, pangalan ni Jesus. Amen. At ang panghuli ay ang ating kapatid na si Danica Guillermo. Hello po, magandang gabi sa ating lahat. Sana okay lang kayo kung nasan man kayong lahat. Ngayon po ako naman yung samahan nyo para sa ikalima nating prayer point kung saan ang ipagpipray po natin ay ang pagkakaroon ng job opportunities para sa lahat and promotions, business ng bawat isa. So, samahan nyo po ako. Let's pray. Yes, Lord and Heavenly Father, Panginoon, maraming salamat po muli sa gabing ito, Panginoon. Lord, thank you sa opportunity para mapagsama-sama kami muli ngayong gabi, Lord. Lord, thank you sa walang sawa at puspos na biyaya na natatanggap namin sa araw-araw po. Lord, thank you sa walang sawang paggabay at pagmamahal na pinaparamdam mo sa bawat isa, Lord. Lord, patawad sa lahat ng mga pagkakasala na nagagawa at ginagawa namin sa araw-araw, Lord God. Lord, thank you sa protection at pagmamahal na pinaparamdam mo sa amin. Lord, nandito po kami muli, yung mga anak, lumalapit mo muli sa iyo, Lord. Lord, pinagpipray ko po na nawa po lahat ng job seekers na inspired sa kalagitnaan ng pandemya at kakatapos lang po ng bagyo ay makahanap po nawa sila ng opportunities na naaayon sa kakayahan nila, Panginoon, at naaayon sa kagustuhan mo, Panginoon, na hindi makakaapekto sa relasyon nila sa iyo, Lord God. Gayon din po, Panginoon, isinasama namin sa dalangin namin ang ating mga kapatid na nasa trabaho na
naghahangad ng promotions, Panginoon. Panginoon, give them knowledge and wisdom, Panginoon, para makamit kung ano man yung na wini-wish nila na promotion, Panginoon. But still, Lord, na nawa ay naayon pa rin sa will mo, Lord God. Lord, we are also praying para sa lahat ng mga may business o gustong mag-build ng business nila, Panginoon. Lord, naway kayo yung maging sentro ng mga businesses nila, Panginoon. Na in spite na maging busy man yung maging schedule nila, hindi pa rin maging hadlang ito para mawala yung relasyon na dapat nasa inyo, Panginoon. Panginoon, maraming salamat, Panginoon. Nawa po, lagi mong ipaalala sa amin na higit sa anumang bagay, yung relasyon namin sa iyo ang mahalaga, Panginoon. Panginoon, lagi mong i-remind sa puso ng bawat isa na maging mahirap man yung sitwasyon, ikaw lang ang lalapitan namin, Panginoon. Panginoon, muli maraming salamat sa walang sawang pagpapatawad, pagmamahal na binibigay mo sa bawat isa, Lord God. Maraming salamat po, Lord, sa lahat ng blessings. Panginoon, ito po ang aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So sa ating pong pangwawakas, tayo po manalangin ng pangkalahatan at hingin natin na ang ating linggo ay pagpalain ng Panginoon at tayo ay patuloy pa rin na mag-observe ng government protocol. Although medyo maluwag na, pero ganun pa rin mag-observe tayo ng government protocol. Kami nalangin, mga kapatid. Dakilang Diyos, na makapangyarihan sa lahat, patuloy kami humingi sa iyo ng guidance at paghawak sa aming mga buhay. Ingatan mo po kami, Panginoon. Saan man kami pumunta, ilalayo mo po kami, Panginoon, sa anumang karamdaman na lumalaganap sa ngayon. At ito, Panginoon, ay mapanganib sa aming mga katawan sapagkat ang sabi nga ng government namin ay lubhang contagious ang karamdaman ito. At ito ay madaling i-transmit sa pamamagitan ng mga particles na lumalabas sa aming mga sistema. Kung kaya, Panginoon, dinalangin ko, Panginoon, ang bawat isa ay patuloy pa rin na sumunod at pakumbaba na gumamit, Panginoon, ng aming mga gadgets na yan, Panginoon. Lord, dinalangin ko, Panginoon, ang mga dadalo, lokoban mo sila ng iyong kapangyarihan. Na ingatan mo po kami lahat sa aming dadalo sa linggo na pananambahan ay malayo, Panginoon, sa karamdaman. At Lord, ang mga manonood sa online, Panginoon, mga kapatid, patuloy mo silang bigyan ng matamang desire o pagnanais na manood at kunin, Panginoon, ang mensahe. Ito ang panahon ng pagninilay-nilay para sa aming mga sarili. Kung kaya't bawat pagtitipon ay pinapahalagahan namin at gayon din, Panginoon, ang mga hindi pa inaalaw pumunta sa simbahan, sa bahay-sambahan, ay hindi silang manood, Panginoon, sa online. Makarating sana sa kanilang mensahe pagkat napakahalaga, Panginoon, na kami ay magpatuloy sa lalo-lalo na sa mga panahon ito, Panginoon. Bago dumating, Panginoon, ang gamot sa pandemyang ito. Lord, inadalangin ko, Panginoon, kalinisan sa bawat isa, kalinisan ng pangangatawan, kalinisan ng kalooban, na dapat maging positibo kami, Panginoon, sa nangyayari ngayon. Malaman namin, Panginoon, na mayroon kang mensahe para sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kailangan namin matiyak na kami ay naniniwala sa iyo, Panginoon. Katulad sa pag-aaral namin sa linggo, leading someone to Christ.
Malaman po nawa namin, Panginoon, ang mga bagay-bagay na mahalaga upang kami makaakay ng kaluluwa sa iyong paanan. Sapagkat wala po kaming kakayahan, Panginoon, na magligtas ng sinuman, kundi kayo lamang, Panginoon. Ang gagawin namin, mag-akay lamang, Panginoon, at magbahagi ng katotohanan tungkol sa bagay na Panginoon. Nawa, Panginoon, i-take advantage namin bawat opportunity na ito na dumating sa bawat isa namin at patuloy naming idinadalangin pangala ang aming kapatid na si Pastor Edwin Tavilla. Pagalingin mo po siya, Panginoon. Magkaroon siya ng kalakasan muli at magamit niya, Panginoon, sa ministeryo kasama si Pastor A sa kanilang ministeryo. At idinadalangin ko, Panginoon, ang sino mong may karamdaman ngayon, pagalingin mo po sila, Panginoon. Hindi po namin kilala sila, hindi po namin alam kung nasaan sila, at iwasan po namin magmakari, magmayabang sa iyo, Panginoon. At dapat po namin hilingin palagi ang iyong banal na kalooban sa bawat isa. Hiniling po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoon Kristo ng aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen.